Tara, luto naman tayo ng penne pasta carbonara. Simple ang mga sangkap at madali ninyong matututunan. Una, magsalang tayo ng ating paglulutuan o pagpapakuluan para sa ating pasta. Maglagay ng 3.5 liters ng tubig at pakuluan. Next, dito naman tayo sa isang malinis na pan kung saan painitin natin at magsasalang tayo ng ating bacon. Hindi tayo maglalagay ng oil dahil non-stick pan ang ating gamit. Hintayin natin yan na magtubig para mas maluto ng maayos at hindi makunat kapag naluto. Hayaan lang po natin yan na magmantika hanggang sa mag-golden brown gaya nito. Pagkatapos ay hanguin, then set aside muna natin. Next, dito sa mismong pinaglutuan ng bacon, magsasalang tayo ng ating ham. So, pwede kayo mamili kung chicken ham or pork ham. Sweet ham yung gamit natin dito. At habang niluluto ko yon ay balikan natin tong ating pinapakuluan na tubig. Kapag kumukulo na, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng oil at isunod na rin natin ilagay yung 1.5 kg ng penne pasta. Pwede kayong gumamit ng flat na pasta, pwede rin naman ng pang spaghetti pasta. Kung gusto niyo mas maraming tignan, penne pasta ang inyong gamitin sa carbonara. Then last, maglalagay tayo ng salt para may lasa yung ating pasta. Pero kailangan sakto lang para naman hindi umalat. Takpan at hayaan yun maluto. Balik na tayo dito sa ating ham. So once na okay na, ay pwede na natin itong hanguin. Set aside muna natin yung ating ham. Then next, maglagay tayo ng 3 tablespoons ng unsalted butter. Hinaan ng apoy para maiwasan na masunog. Habang natutunaw yan, magigisa na tayo ng ating bawang. Mas maraming bawang at sibuyas para mas malasa lalo na kapag nagigisa. Pero again, hindi tayo pare-parehas ng pagluluto kaya kung nung nakasanayan ninyo, yun ang sundin. Maglalagay ako ng 1 tablespoon ng oil para balance at hindi tuluyang masunog yung ating butter. Then kapag naamoy na ninyo yung aroma ng bawang at sibuyas at transparent na rin, magbabawas tayo or maglalagay tayo dito ng ating bacon at ham na niluto kanina. Magtira para sa ating pang toppings. Gisahin ng maigi para naman talagang kapit na kapit yung lasa ng bacon natin. Then dito, pwede rin natin lagyan ng 4 na lata na malaki na evaporated milk or pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. At dito, para mas malasa yung ating cream, maglalagay tayo ng 10 pirasong chicken cube. Pero yun ay optional. Then maglalagay din tayo ng white pepper para malinis tignan yung ating cream or yung ating sauce. Pero kung wala naman, kahit black pepper ay pwede na. Haluin hanggang sa uminit itong ating sauce pero hindi naman kailangan na kulong-kulo. Kailangan yung ganito lang. Next natin, maglalagay na tayo ng 200 grams na grated cheese. Tandaan mga manay, mas mainam na gumamit tayo ng magandang klase ng keso. Pwede kayong gumamit ng melt cheese para mas malasa. At dito habang natutunaw yung ating keso, maglalagay tayo ng 250 ml ng all-purpose cream. Mas mainam talaga mga manay na meron nito para talagang mas creamy yung ating sauce. At para sa aking panghuli na ilalagay, maglalagay ako ng 1 teaspoon ng nutmeg. Ito naman po ay optional. Pero kung meron kayo, mas mainam na lagyan ninyo kasi nakakapagbigay din to ng kakaibang lasa sa ating sauce. At dahil luto na nga ang ating mga kailangan, yung ating penne pasta, inilipat ko siya sa isang malaking lagayan para mas mahalo ko ng maayos. Ilagay na natin yung ating cream or yung ating white sauce. Hindi na rin ako naglagay ng cornstarch dun sa ating sauce kasi kusang lalapot at kakapit yan dito sa ating pasta. Naglagay din ako ng parsley or dried parsley at nagdagdag din ng additional grated cheese para mas malinamnam. Tandaan, ang bawat timpla natin ay naayon sa panlasang gusto natin. Kaya sa timpla na sinare ko sa inyo, pwede nyo yan dagdagan o mag-adjust depende sa timpla na nais ninyo. At dahil luto na ang ating penne pasta carbonara, ready nang ilagay sa bilao o food tray na nais ninyo. Isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan at pwedeng-pwede nyong ihain sa inyong pamilya. Siyempre, huwag kakalimutan yung ating tinabi na bacon at ham. Maglagay sa ibabaw at magdagdag ng keso na pang toppings. Then, maglagay din ng dried parsley para naman nakakaakit kainin.